Ang pagbabalik ng ermitanyo. Simulan na natin 'to. Dahil sa dami niyang karanasan pagdating sa ganitong pangyayari, kaagad niyang nagawa ng paraan para mapatumba ito. Nang makadistansya siya sa aswang, sinubukan pa nitong parilisahin ang katawan niya. Habang mabilisang nag-uusal ang nilalang na yon, ramdam ni Fidel ang unti-unting pagtigas ng mga kalamnan niya. Pero laking gulat ng nilalang dahil nakangisi lang itong si Fidel habang nakatingin sa kanya. Yan lang ba ang kaya mo, aswang? Hinarang-harang mo ko para gawin ang mga bagay na to? Dahil inabala mo ko, may papremyo kang matatanggap galing sa akin. Wika ni Fidel habang tinawag ang 7 kadena ng purgatoryo. Ano yan? Huwag mong ilapit sa akin ang bagay na yan. Ayaw ko pang mamamatay. Patawad. Patawad sa ginawa kong kasalanan sa iyo. Huwag kang mag-alala. Hindi naman kita papatayin eh. Yun kung makakatakas ka sa igagapos ko sa iyo. Pagbagsak ng espiritual na kadina ay ang paninigas ng buong katawan nito. Bumagsak ito sa lupa dahil sa lakas ng pagkakapit sa katawan nito. Ang sumpang kadena. Yan ang nararapat sa inyong mga perwisyo sa lipunan. Maiwan na kita ah. May gagawin pa kasi ako eh. Wika niya. Habang naglalakad siya papaalis, narinig niyang tumawa ang nilalang habang nagbabanta itong papatayin siya kapag nakatakas siya dito. Gaya nga ng sinabi ko sa iyo, kapag nagawa mong makatakas sa ginapos ko sa iyo, swerte ka. Pero kapag hindi, mamamatay ka sa ilalim ng tirik ng araw. Wika niya at agad na siyang umalis para hanapin yung kabayo niyang tumakbo. Pagdating niya sa unahan, napangiti naman siya sa mga nakita niya. Dahil nakita niya ang kabayo niyang dala na nangingingain ng damo sa gilid ng daan. Pagdating niya sa pamamahay ni Tandang Pilimon, ay nadatnan niyang nag-iinuman ang mga ito. Nakapaikot ito sa malaking mesa habang naroon ang bihag nilang manok at mga inumin. Pagdating niya sa entradang pinto, ay lahat ng atensyon ng mga taong nasa inuman ay naroon sa kanya. Pagpasok niya sa loob, ay niyaya kaagad siya ng mga ito na sumabay sa inuman. Medyo nagugutom kasi ako eh. Susunod na lang ako sa inyo. Sagot niya dito dahil nakita niyang kinawan siya ni Ador. Pagdating niya sa kusina, ay nandoon naman si Tandang Pilimon. Paglapit niya sa mga ito, nakangiti naman itong nakatingin sa kanya. Kumusta ang lakad mo, iyo? Papasundan sana kita kay Ador, kaso lang, di naman niya alam kung saan ka pumunta. Wika nito. Ayos lang, Manong. Pero may dala akong balita na ikakagulat nyo. Nasa inyo lang kung maniniwala kayo. Ano naman yan, kaibigan? Tugon nito habang seryoso ang pagmumukha. At dito na sinimulang isinalaysay ni Fidel ang kanyang mga nakita sa loob ng balwarte ni Timyong at laking gulat ng mga ito sa mga sinabi niya. Alam ng mga itong nagsasabi siya ng totoo dahil minsan na din itong napapansin ng matanda, maging sina Ador. Ganun ba? Sige, bukas na bukas, puntahan niyo ang kaibigan kong nakatira sa kabilang bayan.
May ipapakuha lang ako sa inyo. Siya nga pala, Ador. May pasabong bukas sa lugar ng kaibigan ko. Alam kong mapadpad kayo sa lugar na yon dahil malapit lang ito sa bahay nila. Magdala kayo ng mga panlabang matitipuhan nyo. Oo nga pala, huwag kayong sumali sa inuman kung di pa kayo kumain, ha? Malakas ang alak na yan. Tugon naman ni Tandang Pilimon. Matapos nilang mag-usap, ay naghapunan na muna sila at pumunta sa nag-iinuman. Habang nag-iinuman sila, kwentuhan at inuman lang naman ang nagaganap. Itong si Fidel, tahimik lang at tamang pakikinig lang sa kwentuhan ng mga nakasabay niya. Siyempre, bago siya sa lugar at nakadepende lang siya kay Ador sa kung ano ang bubuksan nitong paksa. Masaya namang kausap ang mga ito at hindi boring kainuman. Wala pa kasing mga gadgets ng mga panahon na ito. Hindi kagaya ngayon. Kapag nag-iinuman, lahat nakatutok sa cellphone. Tapos may ilang walang gadgets. Ayun, nakakabwisit. Balik tayo sa kwento. Lumipas ang mga oras. Halos lasing na ang lahat. Puro tawanan at kulitan lang ang nagaganap. At meron pang ibang puro apyer kahit wala namang punto ang mga pinag-uusapan. Ganyan naman talaga pag lasing, di ba? Hanggang sa matapos na ang inuman, kanya-kanya nang nagsisibalikan ang mga ito sa kung saan sila matutulog. Sa kalasingan nitong si Ador, naiwan niya ang kanyang tsinelas sa labas. Bilang malapit lang ito, hinayaan na niya at balikan na lang ito kinabukasan. Ayon kay Fidel sa kaibigan niya, para itong batang may lagnat dahil sa sobrang kalasingan. Nakaupo ito sa sulok ng kubong kanilang tinutulugan habang kumakain. Alam niyo yung lasing na lasing katapos napilitan kang kumain dahil nagugutom ka? Ganun na ganun ang itsura nito. At habang nakahiga itong si Fidel, nakaamoy siya ng animoy-amoy tae. Parang tae ng aso yun eh. Bilang kumakain yung kaibigan niya, nanahimik na lang siya at hindi naglaon. Nakatulog siya. Kinabukasan, sabay silang nagising. Ang sabi ni Ador, parang may tayo ng aso dito ah. Ang sagot naman niya, oo nga eh. Kagabi ko pa yan naamoy. At nang pagbangon ni Fidel, nakita niyang naligo ng tae yung talampakan ni Ador. Saktong nakapayon dahil nga naiwan yung tsinelas. Kaya yun, sapol. Nang ituro ni Fidel yung paa nito, tawa sila ng tawa kasi hanap sila ng hanap sa nangangamoy. Nasa mga paalang pala nila. Agad silang bumangon at sabay din silang naligo sa ilog. Pagkatapos nilang maligo, agad din silang naghanda dahil nga may pupuntahan sila. Nang papalis na sana sila, lumapit sa kanila si Tandang Pilimon. Alis na kayo. Ayaw niyo bang magdala ng mga panlaban? Tanong nito. Ay, muntik na. Magdala kami, Manong. Baka sakaling swertehin kami doon sa pupuntahan namin. Sige. Huwag niyong kalimutan ang inuutos ko ha. Siya nga pala, huwag kayong mag-iinom sa lugar na yon. Alam mo naman, Ador. Wika ni Tandang Pilimon. Makalipas ang mga minuto, nakaangkas na silang dalawa sa kabayo.
Iisang kabayo lang ang kanilang dinala at kasya naman silang dalawa doon dahil sa laki ng kabayong yon. Habang papalayo sila, nasipat pa nilang kumaway si Tandang Pilimon. At habang kasalukuyan silang naglalakbay, napatanong si Fidel sa kaibigan niya. Ador, ano pala ang ibig sabihin ng sinabi ni Manong Pilimon? Yung bawal daw tayong uminom doon? Tanong niya. Yun ba? Marami kasing manlalason sa lugar na yon. Kaya ingat-ingat ka doon. Siya nga pala, ikaw ang mag-uulot sa 2 manok natin. Magaling ka raw tumingin ng kalaban ayon kay Manong Pilimon. Totoo ba yun? Wika nito. Talaga? Naikwento niya yun sa'yo? Tsamba lang yun. Ang totoo kasi niyan, nung nanalo siya ng malaki, yun din ang araw na isinama niya ako rito. Wika niya. At doon nalaman ni Ador ang buong katotohanan. Makalipas ang mga oras, sinabi ni Ador na bumaba na sila ng kabayo. Ay nako, sa wakas nakarating din tayo, Ador. Wika nitong si Fidel. Hindi pa Nasa bandang unahan pa yun. Sagot nito. Ano naman ang gagawin natin dito? Ba't ka bumaba? Sagot niya. Ayon kay Ador, kinakailangan nilang iiwan ang kabayo dahil tatawid sila ng ilog. Kinakailangan nilang sumakay ng bangka para makatawid. Nang pagbaba nila ng bangka, ay hindi inaasahan ni Fidel na yun na pala ang sabungang sinasabi ni Tandang Pilimon. Fidel, ano? Ilalaban natin ngayon o mamaya na lang pag-uwi? Tanong nito. Ngayon na lang. Hindi natin alam, baka mapatagal pa tayo roon. Sagot naman niya. Lumingon-lingon sa paligid itong si Ador at inilabas na nga nila yung una nilang ilalabang manok. Isa itong kulay pulang tandang na may kaunting puti sa buntot. Kumbaga, bandirahan yon. Maya-maya pa, nakarating na nga sila sa mismong ulutan. Nang makita ni Ador ang mga nagagandahang manok sa lugar na nakalagay sa magagarang kulungan, napasabi ito ng, "Huwag dito. Mamumulubi tayo kapag yung mga yan ang makakalaban natin." Wika nito. Bukod kasi sa hindi basta-bastang mga manok yon, ang gugulang pa. Hanggang sa mapahinto sila sa mga nagkukumpulang mga tao. Doon napiling huminto ni Ador dahil katamtaman lang ang laki ng mga panabong doon. Habang nagmamasid sila ng pwede nilang tatapatang manok, nang may biglang dumating na 4 na kalalakihan. Namumukhaan ni Fidel ang mga itsura nito. Ito ang mga tauhan ni Timyong at may dala rin itong mga panabong. Oy! Ador pare! Andito ka rin pala . Ilan ang manok mong dala? Wika nito. 2. Bakit? Tamang-tama pare. May dala kami dito. Ito, tingnan mo. Ano? Laban? Tumingin itong si Ador kay Fidel at tumango lang naman siya. Sige, laban. Basta yung hawak mo . Sagot naman ni Ador. Yun yan ang gusto kong kausap. Di gaya ng amo mo. Anong sabi mo? Wala pare, biro lang yun. Naku ba? Tara na mga kasama.
Wika nito at agad nang umalis. Ador, bakit sila pa? Marami namang iba dyan eh. Tanong niya. Matagal na akong gustong makaganti sa mga yon. Kaya yaan mo. Ngayong araw na ito sisiguraduhin kong mapaghiganti ko si Chong. Sino namang magtatari nito? Muling tanong ni Fidel. Malamang ako. Marunong ka bang magtari? Sagot nito pabalik. Kunti lang nalalaman ko dyan pero pwede na rin. Ganun ba? Huwag kang mag-alala. Tuturuan kita. Sagot naman ni Ador. At sa pagpapatuloy ng kwento ay ang magaganap na kakaibang laban. So mga kaermitanyo, hanggang dito na muna ang ating kwento. At sa gustong magpa-shoutout dyan ay comment nyo lang sa baba dahil isa-shoutout ko kayo.